Magandang oras, kaibigan. Nasaan na nga ba ang kaharian ng Diyos? Kung gusto mong malaman ang mga misteryong katanungan na gumugulo sa iyong isipan ay bagay sa iyo ang channel na ito. Ito, ang Bayang Pinili TV. Simulan na natin. Marami sa atin ang nagtatanong at naghahanap kung nasaan na nga ba ang kaharian ng Diyos. Lingid sa kaalaman ng mga tao na pinapahanap ang kaharian ng Diyos ayon sa Mateo 6:33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ito ang pinakamalaking katanungan. Nasaan na nga ba ang kaharian ng Diyos? Ayon sa Mateo 21:43. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Asan na nga ba itong bansang nagkakabunga? At binigyan ng kasagutan sa nakasulat sa Jeremias 5:15. Narito, dadalhin ko ang bansa sa inyo na mula sa malayo o sambayanan ni Israel. Sabi ng Panginoon, siyang makapangyarihan na bansa, siyang matandang bansa, isang bansa na ang wika ay hindi mo naiintindihan o nababatid mo man kung ano ang kanilang sinasabi. O ano, kaibigan, napaisip ka ba kung ano itong bansa? At dahil dyan, dagdagan pa natin ng impormasyon ayon sa Isaias 24:15. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silangan, sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. May clue ka na ba kung anong tinutukoy na bansa? Kung hindi pa ay sasagutin na natin. Unahin muna natin sa sinabi sa Mateo 21:43. Aalisin daw ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa bansang nagkakabunga, at ang bansang ito ay makapangyarihan at matandang bansa, at ang wika ay hindi mo maintindihan o mababatid. Ayon sa Jeremias 5:15. Sa mga talatang ito, ang bansang tinutukoy na ito ay ang bansang Pilipinas, dahil ang bansa natin ay nasa parte ng silangan ng Asia, kaya tinagurian itong Perlas ng Silangan. At ang ating bansa ay nababahagi sa 7,000 pulo. At kung pag-uusapan ang makapangyarihang bansa, ayon sa talata kanina, lingid sa kaalaman ng mga Pilipino na ang Pilipinas ay may tinatagong kapangyarihan na nanggaling pa sa ating mga ninuno. Isa na dito ang mga babaylan, mga magtatawas, albularyo. Kabilang din dito ang mga aswang, lamang lupa at mga engkanto at mga diwata. Ito ang mga kapangyarihang itinatago ng mga Pilipino simula pa sa kanilang mga ninuno. Kung kayamanan naman po ang pagbabasihan upang tawaging makapangyarihan ng isang bansa, lingid sa kaalaman ng maraming Pilipino na ang Pilipinas ay may tinatagong kayamanan mula pa kay Dr. Jose Rizal sa katauhan ni Father Jose Antonio Diaz, at ipinatago sa ating dating presidente Ferdinand Edralin Marcos, at magagamit ito sa takdang panahon dahil ito ay nakasaad sa kasulatan. Maraming salamat kung alam nyo ang mga bagay na ito, dahil darating ang panahon na mangunguna ang Pilipinas. Pero wala pa po dyan ang ating talakayan, kaya't balikan po natin ang nakasulat sa Jeremias 5:15. Dito na po tayo sa pangalawa, sa sinasabing matandang bansa. Ayon sa kasaysayan, ang Pilipinas ay nadiskubre ni Ferdinand Magellan noong March 16, 1521. At ang alam po ng nakararami ay dito nagsimula ang ating kasaysayan. Pero hindi ito ang simula, dahil alam naman po natin na tayo sinakop ng mga Kastila. Pero bago tayo masakop ay mayroon na po tayong mga dato, raha, hari at hara o reyna. Binura po ang ating mga kasaysayan simula nang masakop tayo ng mga Kastilang dayuhan. Bago tayo mapasok ng mga Kastila ay nakahanda na ang grupo ni Lapu-Lapu. Kung babalikan po natin ang panahon ng mga katutubong sinaunang Pilipino dito sa ating bansa, ay may grupo-grupo na po ito. Ang mga tinatawag na Malay, Indones at mga Aita, sila ang mga sinaunang nananahan dito sa ating bansa. Kilala din ang Pilipinas sa pagtawag na Las Islas Pilipinas, Maharlika, Betel at Luz, at higit sa lahat ang pagtawag sa ating bansa na Opir noong unang panahon. Kaya isa tayo sa matandang bansa sa dami ng ipinangalan dito. At ang pangatlo ay isang bansa na ang wika ay hindi mo naiintindihan o nababatid mo man kung ano ang kanilang sinasabi. Ang Pilipinas din po ang tinutukoy dito, sapagkat ang Pilipinas ay maraming salitang ginagamit katulad ng
Kapampangan, Waray, Bisaya, Ilocano, Bicolano, Tagalog at iba pang dialekto na ginagamit pa hanggang sa ngayon. Kaya tayo ay minsan ay hindi magkaintindihan dahil sa maraming salita ang ating bayan na nanggaling pa sa ating mga ninuno. Kaya't ang tinutukoy sa Jeremias 5:15 ay ang bansang Pilipinas. At yung nasakop na tayo ng mga dayuhan ay pinaimplementa nila ang Katolisismo na nagbunga sa ating pagtanggap sa salita ng Diyos. Dahil nasa ugali ng mga Pilipino ang pagiging makadiyos. Ang susunod na talata ay magpapahayag ng simbolo ng ating bayan ayon sa pahayag 16:19 at ang dakilang bayan ay nabahagi sa tatlo at ang mga bayan ng mga bansa ay nangaguho at ang dakilang Babilonya ay napag-alala sa paningin ng Diyos upang siya'y bigyan ng inuman ng alak ng kabagsikan ng kanyang kagalitan. Ayan kaibigan, ang dakilang bayan ay nabahagi sa tatlo. Di ba't ito ay sumisimbolo sa ating bayan na kung tatawagin ay Luzon, Visayas at Mindanao at yan po ang magpapatunay na ang Pilipinas ang tinutukoy na bansang nagkakabunga at ayon sa Deuteronomio 7:6 sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa paningin ng Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Malaki ang gagampanan ng ating bansa pagdating ng panahon dahil tayo ay bansang pinili ng Diyos. Kaya swerte ang mga Pilipino. Pili na, pino pa, pero magaspang pa. Kaya lagi po kayo manood para sa karagdagang kaalaman, pagkain sa ating utak at espiritu sapagkat hindi lang nabubuhay ang tao sa pagkain kundi sa salita rin ng Diyos nabubuhay ang tao. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Ito po ang inyong lingkod ang nagsasabing ito ay hindi haka at hindi rin tugma-tugma. Ito ang Bayang Pinili TV.